papuri po ay sa Panginoon. Salamat sa ating choir. Mayroon ba po this? Meron? Saan ba? Yan. Okay. So, yung 5-4 natin, talagang sinisikap po nila na mapabuti na kanila pong pag-awit sa Panginoon. Kaya nakikita natin po yung kanilang improvement. Nakikita natin yung kanilang talento na talagang binibigay sa Panginoon. Kaya, keep on mga kapatid. Choir members, tuloy lang tayo sa Panginoon. And worship team, meron din. Kailangan mamaya, meron tayong pag-uusapan para talagang maging malinis yung ating pag-awit sa Panginoon. After service, meron lang ako kayo sa inyong bibigay na payo sa ating worship team. Dahil talaga, parang dapat, meron pa dapat ayusin. Pasensya na kayo. At kailangan talaga natin na gawin sa Panginoon niya. Sabi nga ng Bible, let all things be done decently and in order. Dapat yan ay talagang pinagsisigapan, pinagpapraktisa. Dahil, tandaan natin, yung mga nagpe-perform, performance lang naman ang habol nila nun. Yung mga nagpe-perform sa TV, sa lahat, sa mga events, tandaan ninyo, isang linggo sila nagpapractice, yung iba yung sa buwan pa, para mag-perform nila ng maayos. Pero sa Diyos, hindi mo performance. No? Pero kailangan, na kahit man lang magawa natin yung mga bagay na maayos. Kasi sa Panginoon po ito. Kung sa labas, ginagawa nila yung maayos, kaupat po sa gawain ng Diyos. Tama ba ako? Yes. Kasi ako, observant ako na, nakikita ko lahat ng mga dapat na ayos. Pero may ganito pang minamabayan ko lang, hindi brother right? Pero na po sa kanyang ituturo na dapat yan makita yung katotohanan ng awit. Yung mga kunti-kunti lang. Yung mga dapat maayos. Ayan, so handa na po yung ating tayong bilang at tayo po ay makikinig ng special number. Pwede ba kahit pa paano dalawang special number every Sunday? Kung pwede lang. Ako naman ay nakikiusap. No? Marami mo ay natalent sa inyo. Alam ko na talaga talented na bawat. So, yun, request lang yun. Pwede maging duet, quartet, or whatever. Alam ko naman na kaya yung gawin yan. Sa akin lang yun. Kasi, sa akin, talagang tayo po na mga parang meron akong bagay na sa puso na hindi ko sasabihin sa inyo. Bagay kasalanan. Alright! Natawagan na si Sister Nicole para mag-pagkakas. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Say hello, amen naman po kung ligtas na po kayo. Ligtas na po ba tayo? Amen. Dahil ang aawitin po po ngayon ay kaligtasan. Amen.
To God all the glory. Ayan ho, napaganda ng mensahe ng awit. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan po ay babasa natin sa Bible. Today is the day of salvation. At kung minaawit ni Gregorio na napandaman ko yun, talagang hindi ko mapigilan na ako ay malumang. Sapagkat naalala ko marami tayong mga sa buhay. Kailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Sabi tayo, nag-pray na kaibigan natin, anak natin, nakilala natin. Ayaw natin sila mapahamak dahil hindi mo maganda yung kanilang nalalagay at sila sa kapahamak. Kaya, mamanhin dahil ganito ako kapag meron akong awit na napapakinggan na parang kinukuto yung puso. Ewan ko kayo, kung ganyan yung pagramdam. Kasi ako ganun. Pwede sa awit. Salamat sa siniko sa oras na binigay ko para awitin. At yun nga, kasi ho, pag muna tayo sa church na walang tayong nararamdaman dahil nararamdaman yung presensya ng Panginoon, baka useless lang. Wala akong saysay na. Ang salita ng Diyos, maaaring kausapin sila sa salita ng nalaniban ng Kristo. Tayong lahat. Ang buhay namin na halos dinagal. Pero isa lang sinasabi. May time ng Panginoon ang umusap sa iyo. Huwag mo iniglit. Huwag mo i-ignore. Dahil pag i-ignore mo ito, malaki ang kasalanan gagawin mo sa iyo. Dahil yan po ang akad ng Panginoon sa atin. Tayo ay kausapin niya. Kaya ang puso natin ay yung ligay ng Panginoon dito para pwede siya mag-usap. Ang Banal na Espiritu na katira dyan. Nasa kaliwayan, pero sabi nga nila, that the beat of the heart is in the center. Dahil talaga pinaka-sentro na atin pong tinatawag na buhay para maglingkod sa Panginoon. Alright, sige po. At sa dahil po tayo mag-aaral sa salita ng Diyos. 5 minutes lang. And 3 hours. Amen. I'm just kidding. Diba mo naman, pa-English yata ako yung parang naisip ko sa yung mga balikaan. Parang nasa foreign country. Kala ko mga ano kayo, Taiwanese, Thai, or Cambodia. Parang guest speaker po ako. Psalm 86 verse 12. Tandaan niyo po itong verse na ito. I will praise thee, O Lord, O my God, with all my heart. But, and I will glorify thy name forevermore. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso, at luluwalhatihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Opo. At dito, meron ditong talata sa verse 9. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, and shall, glorify thy name. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Purihin ng Diyos.
Langit po tayo, O Panginoon, na makapangyarihan sa tunay nga po na kayo lamang ang karapat-dapat ng aming pong pagsamba at ang kaluwalhatian o Diyos ay sa inyo lamang po. Kaya buksan po ninyo muli ang aming pagkunawa, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Dalisayin po ninyo ito. At anuman po ang makita ninyo na dungis, hadlang, karumihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, binawaksi po namin ito. Tulungan po kami na mai-focus lamang namin sa inyo ang aming pagsamba. Kayo po ang sentro ng aming pong pananambahan po nito. Kaya naman o Diyos, tulungan po kami. Punuin po kami, Panginoon, ng kaalaman. At Panginoong Diyos, wala kaming inaasahan sa buhay na ito kung hindi ikaw. Umuwi kami ng tagumpay, masaya, meron kaming baon ng mga bagay na natutunan namin sa mga araw na ito. In Jesus' name. Amen. At ang ating title is Glorifying God or pagluwalhati sa ating Panginoon. Sa Matthew 6:33, memorize na natin ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung una, sabi niya doon, seek ye first the kingdom of God. That's priority. Righteousness, it is righteousness that purity. And yung tinatawag na all these things shall be added unto you, prosperity. Yan po yan. Kaya, pag sinabing paglilingkod sa Diyos, tatandaan po natin, ito po ay lagi natin isipin, to glorify the Lord. Na ibig sabihin ng glorify, to ascribe glory, to adore, and reflect upon, reflect glory upon the great. Ang purpose po ng ating pong paglilingkod, kung bakit tayo create ng Diyos, is for by His pleasure. Alright? Tayo mga mananampalataya, wala tayong ibang pwede gawin is to glorify the name of the Lord. He is worthy of all glory, honor, and power. Amen. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Him has created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Naintindihan niyo po? Palagay ko naman. Alright? For Thy pleasure. Nung nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanyang katuwaan, kagalakan. Kaya kung babasahin natin yung chapter 1, yung ginawa ng Diyos, sabi niya, it was good. Create ang halaman, ang hayop, lahat ng create ng Panginoon. Natuwa ang Diyos. Di ba? Pag sinabi mong it was good, malungkot ka ba? Masaya. Kasi kung binigyan ka ng isang bagay, regalo sa'yo, uy, maayos, maganda. Masaya ka nun. Hindi mo pwede na, ay maganda. May ganyan ba? Wala eh. Sinabi ng Panginoon, it was good. Kung nilikha niyang tao, ganun din ang sinabi niya. And we shall create men in our image and likeness. Masaya. E tandaan po ninyo, basahin niyo po yung Bible from Genesis to Revelation. Ang pinaka-tema po dyan is to glorify the Lord. From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, i-memorize ng lahat ng Bible to glorify the Lord until doon sa Revelation, binasa natin kanina. Hanggang sa wakas. Yan po yan. Eh wala tayong ibang gagawin bukod sa paglilingkod. Tandaan natin, when we come before God, like tandaan niyo po ito, to glorify, to magnify the name of the Lord. Napakaganda yan, di ba? Kaya po, dito sa ating binasa, sa paano natin bilang mga mananampalataya, bilang iglesia ng Panginoon, bilang member sa church na ito, paano natin maluluwalhati ang Diyos? Una, by our purity of life. Yung ating kalinisan
sa ating mga buhay. At ito po, ang tandaan po natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Dapat po tayo ay pure. Hindi po ito pure gold. Pure, hindi, pure, ano yan? Ito po ay pure na malinis or malinis sa harapan ng Panginoon. Right. Kasi na ako, dami ko notebook dito. Dahil ito talaga kailangan ko. Ayaw ko na nung mga xerox kasi at tinatanay. Right? So, sabi dito, ayan, para maging pure po tayo in order to glorify God, number one, flee sexual immorality. Kapagkat sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, 18 to 20. At isang takdang araw ay, sabi po dito, ay hindi po ito, hindi po yan. At yun nga po ang nagiging problema pagka kulang po sa tulog. Kulang sa mag-aaral nyo na. Maluwain nyo na lang po. Kami naman. Yan na ba yan, Jai? 1 Corinthians. Pagkasay ko muna sa English, sabihin po dito. Ito pala. Pagsitakas kayo sa mga pakikiapit. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit sila lamang ang kanyang sariling katawan. O hindi baga, ninyo nalalaman na ang inyong katawan na ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sabagat kayo binili sa halaga. Luwalakiin ninyo ang inyong katawan, ang inyong katawan sa Diyos. Ayan po ang sabi ng Panginoon. Ng katawan natin ay binili ng Panginoong Jesus ng kanyang dugo. Dapat luwalakiin natin ang Panginoon sa ating katawan na lumayo tayo sa tinatawag na mga bagay na hindi po karapat-dapat. Sabagat ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos to glorify the Lord is to flee from sex immorality. Mga lalaki, mahingan po tayo dito. Inadas ko po ito sa inyo dahil tayo po ang prone po dito. Right? Marami na pong preachers, marami na pong mga men of God na bumagsak po sa ganitong sitwasyon. Lagi natin isang project si David. Meron ba bang tatalo kay David? The man after God's own heart. Napakalapit na Panginoon ni David sa Panginoon. Pero buwagsak siya. Tinatawag na immorality. Pwede pong mangyari sa lahat ng tao ito. Sa pastors lalo na. Makilala po ako, dito po bumagsak. Dahil ito po ang ginagamit ni Satanas para mabagsakin tayo sa ating buhay pananampalataya. Kailangan yung sinasabi, kung meron tayo dapat na iwaksin, layuan, dapat ito po yung nangyari sa atin. Ano? Dahil si Kibuloy, yan po nangyari sa akin. Para sa kalaman ninyo, si Kibuloy ay walang asawa. Wala sa pinapakita ang asawa. At tandaan ninyo pagbulto ganyan lagi. Soriano ganun din. Si Mike Villar, wala sa pinapakilala ang asawa. Sabi ni Kibuloy sa kanya ang mundo dito. Siya na bayaran mundo dito. Tama. Siya sa Satanas eh. Ngayon nasa na siya. Sa kulungan siya. Nakapag siya. Ang kanyang mga minumulans niya more in para malaman nila. Hindi ko yan. 12 years old pataas. Meron silang pastoral na tinatawag. Na ang pastoral na ito, pagpapamasahin siya ng mga babae at kanyang sisipin. Doon sila. At ang sabi niya, huwag ka pag-alala. Sabagat pag sinipingan kita, sinipingan ka ng banal na espiritu. See?
Isang pattern lang ang ginagamit ng kulto. Ganyan palagi ang kanilang mga pananalita. Mananatili kang virgin. Tignan nyo ha? Ganun sa tanas, di ba? Magaling siya eh. Yan po. 12 years old mataas, mga Ukrainian, ang gandang babae, ang gandang bata. Ngayon nasa Senado, investigahan. Tignan nyo? Kasi, malaking bagay, o malaking porsyento sa lalaki, 100% may amaari na pwede tayong matukso sa mga bagay na ito. Especially, kapag tayo ay, alam na, mga bagay na hindi tayo dito sa Panginoon. So, oras natin sa mga bagay na hindi maganda, doon tayo nadalagi. At hindi lang yan. Si Kibuloy ay may kasong sexual sex trafficking. Marami siyang metulis na. Kayo, detesting. Nakakalungkot na mangyari sa mga bata ito. Talagang na kayo, lumabas na po ang lahat ng kanyang kalungkuhan. Si Soriano, dati member ng dating daan si Sorel Legaspi. Metulis na niya. Metulis na. Kaya umalis siya doon. Kasi artista eh. Kaya doon. Maraming mga bagay. Pari, gano'n din. Mga pari na, may namulis na mga bata. Namulis sa yung mga sakrista nila. Ganun po eh. At kalakaran kayo. Yung may asawa nga natutokso pa eh. Alam niya? Yung pa kaya walang asawa. Di ba Brother Victor, di ba? Oo. Ako tayo pwede. Di ba? Ganyan eh. Kaya mga kapatid, mga mga boys, kapwa ko lalaki, mag-ingat tayo. Yan ang pinaka-bilid ko sa inyo. Yan po ang pinakamahalaga para maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Even mga binata, makadaling mag-access kayo sa internet, maniwala kayo sa akin. Pakadaling sa pindot ko lang, adulo na lang. Tama ko? O, hindi kayo masagot to. Yan, ganyan yan. Nakko. Ayan sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ng Bible. Sarili ng Diyos ang katawan natin. Ang Panginoon ang may-ari nito. Mga ladies, ito ang tatandaan ninyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi sa inyo. Baka kayo ay mapahamak. Isipin mo kung mabata ito. Kasi wala naman silang magawa. Authority yun eh. Diba? Kaysa kung babae pwede yung rating doon. At isa pa, dahil ito, si Kibuloy di ba kapuntis? Siya po ay nagpapasiktomy. Ang vasectomy ay tatanggalin yung ugat doon sa loob. Yung dinadaan ng sperm cell. Para hindi siya makabuntis. Diba yun? Pastor kapul yun, hindi kapul yun. Ang kapul tatanggalin yung scrotum lang sa aso. Sa tao hindi. Pero lang tatanggalin doon sa loob at pwede rin ibalik. Parang, ano yung tawag yan? Pwede lang yung tawag yan? O parang may dit. Pwede ibalik, pwede idugto. Pero di siya makakabuntis. Oo. Sa lalaki vasectomy. Sa babae, ligation. Para sa inyo. Sinasabi ko lang ito. Dahil ito ang nangyayari. Katotohanan sa paligid. Alright? To glorify is to be pure of our life by our purity of life. At hindi lamang yan. At sabi nga po dito, to remain pure, Christians are commanded to think on the pure things. Sabi sa Bible, sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, lovely, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise. Sabi, think of this,
ng Panginoon. At tapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat. Kung ang mga anumang kalagayan ay kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ito sa mga bagay. Isipin ninyo sa mga bagay na ito. Yan po para maging pure po tayo. Yan po ang itatatak natin sa puso at isip natin. Para nang sa ganon, maging pure tayo sa harapan ng Diyos. At hindi dapat tayo nag-compromise sa mga bagay sa lipunan ito. 1 Timothy 5:22, lay hands suddenly on the man, neither be partaker of other men's sin. Keep thyself clean. 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth, but be an example of the believers in the word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. James 4:8, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, ye double-minded. James 1:27, and to keep himself unspotted from the word. Nakatalata na pwede nyo i-stop. Pwede nyo i-take note sa cellphone nyo. Para na sa ganoon, lagi nating marimanag, natin maalala, marimind tayo na ito pala na kailangan ko para mag-glorify ko ang Panginoon, hindi lamang sa church, kundi sa buhay ko sa araw-araw. Amen. Be pure, or we glorify God by our purity. Kalawa, by our perseverance. Yung pagtitiyaga. Yung pagiging matiyagain hanggang sa inyo mga kapatid. Kaya kayo nag-aaral, sikap kayo, purihin ng Diyos sa buhay. Kailangan yan para ma-glorify natin ang Panginoon. Kailangan natin matiga. Saan? We need to be persevere and persist in any purpose of the Dunya Enterprise. Continue in striving in spite of discouragement. Si Pedro po, ganoon ang kanyang ginawa. Nag-strive po siya. Marami po siyang pinagdaanan. Siya po ay maraming may sulat po siya mga talata sa Bible. Nasabi po dito sa 1 Peter 4:16, yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his belief, of this belief. Christian glorify God in the church by perseverance. Mag-glorify natin ang Panginoon, maluluwa natin ang panat ng Panginoon sa ating pagpupursige, sa ating pagtataga, sa ating pagpapatuloy sa Diyos, sapagkat ang Iglesia ay binigay sa atin ng Panginoon upang maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong mahihiya, huwag tayong panghihinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon ay nandiyan kasama natin upang tayo patuloy maglingkod sa Kanya at patuloy natin sa pupurihin. Amen. At para mag-persevere po tayo, isang bagay, o para may mga bagay po tayo na dapat gawin. Pag-persevere po tayo sa tinatawag na pagkakaisa. Unity. Para mag-glorify natin ang Panginoon. 1 Corinthians 1:10, that ye all speak in the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Magkaisa. Nagtutulungan, papalanginan, nagpapanalaginan, nagmamalasakitan. Yan ang Iglesia, mga kapatid. Lagi natin sinasabi, huwag tayo sa pagsasamang loob sa iba. Kung meron man, ayusin natin kaagad. Sa ganun ay maging matuwid tayo sa Panginoon. Kung meron tayong mga, sabi nga, di ba? Despite, anong tawag dito? Say, yung mga
No division ba yan? Dapat wala tayong division. Dapat tayo ay pare-pareho ng pag-iisip, pare-pareho ng tinutungo, pare-pareho ng tinatawag na lalo sa iglesia ito. At sa church, dapat ang pastor ay nagsasuggest lang. Hindi sila nagdi-demand. Ba, di ba? Sila nagdi-demand. Ano ito suggestion lang? Pagkakasunduan natin lahat. Kaya nag-uusap-usap, may meeting tayo, di ba? Nag-meeting tayo, ito gagawin natin, ganyan. At gandaan dyan, tapos kakasunduan kung ano yung mga gusto niyo sabihin, sasabihin ninyo, hindi kung ano mapagkasunduan natin, yun ang mangyayari. Wala namang masama ang mag-suggest, tama? Ang suggestion, ano mo, insist mo kung ano yung mga bagay. Para kung sama-samahin natin kung ano yung mga bagay na mabuti upang magkaisa tayo sa ating gustong gawin sa Diyos. Wala naman ano yun. Kaya ang mahirap lang sa church kasi kapag ang isa nagsasuggest ay parang bagang nagditiman siya. Hindi ka doon dapat pastor. Na parang bagang pinapamunahan niya yung pastor. Kasi kung gano'n, hindi ka naman pastor. Ako na lang ang member. Balik tayo natin. Tingnan natin kung ano ang magiging, di ba kahit mararamdaman. Kasi maraming anak, maniwala kayo, ang lalaking Diyos ganyan. Away-away sila. Ganito dapat. Kaya nga pa mga kapatid, dito tandaan nyo, hindi tayo mag-aral ng dikon dito. Worker lang ng Panginoon, gano'n na, simple lang. Pag may dikon kasi, naging demon. Oo, mayroon pang mga dikon, baka tayo pa gusto. Ganyan sa Amerika kaya nangyari yan. Mga board of demon, dikon. Marami yan. Oo, pinagkakaisa nila ang pastor. Yan po nakalong. Ang pastor ay hindi pinagkakaisa. Kundi ang pastor ay, yan sabi niya, ay hindi pala, ang pastor ay hindi pinagtutulungan, kundi tinutulungan. Yan po natatanda niya. And, to glorify God, bukod sa unity, worship. Ang pag-worship dapat persevere tayo dito. Hindi ito yung tipo, okay lang ito, gawin natin ito. Sabi ko sa inyo kanina, sa opening natin, gawin natin sa Diyos yung lahat ng pinaka-the best natin sa Kanya. Na para pagkat bukas, kukunin na tayo ng Panginoon. Give, sabi nga sa basketball, give the best shot. Yung pinaka-maayos mong tira. Talagang, perfectin mo na yan. Kaya brother Diyos, sabi nga sa basketball to eh. Sa lagi, di ba? Pag-practice ka, si Jordan, ilang oras sila, si Mikey, si Kobe, ilang oras sila sa gym. 10 hours, 3... Oh! Bakit? Para ma-perfect nila kung anong anggulo ang dapat nila ma-perfect yung tirahan nila. At nagagawa po yan sa tunay na laro. Agad sa Panginoon ganun. Persevere tayo. Magtiyaga tayo. Upang sa ganun, pagharap natin sa Panginoon. Wow! Napakadakila ng Diyos na pupurihin natin. Ramdam natin yung pagkilos ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, kahit sa awit pa lang, kahit sa tugtog pa lang. Pero pag hindi mo nararamdaman yung may problema ka pa lang. Kung sa'yo, okay lang, tatawa-tawa ka lang, ngiti-ngiti ka lang. Okay lang ako, takot ka. Matakot ka. Sa sarili mo, matakot ka sa'yo. Kaya inuulit natin. Hindi lamang yan, teaching in word. Sabi sa mga pastor, sabi nito. Sabi mo dito, by the way, sabi sa worship, we must worship God in the Spirit and in truth. John 4:24. In teaching His word, one who taught God's word learns of God, His might and majesty, how He is to be handled. Okay? So mga kapatid, ito ang pinaka-mahalaga paglilingkod natin sa Panginoon. Yung pagtuturo natin ang salita ng Diyos. Mga ladies, pagtuturo ng bata, sikapin ninyo sa pagtuturo ninyo mga bata, aralin ninyo o ituturo ninyo sa bata. Sapagkat maaari kayo magkamali. Dahil meron ako lang nagturo.
Mga bata, alam nyo, si Moses, gumawa siya ng arkong malaki. Moses daw yun. Oo. Oo. Hirap yan. Simple-simple na sa akin yan. Pastor, ako, gawain ng Diyos yan. Huwag ka masyado magkalabang sa kumpiya sa sarili mo. Ayan. Sabi nung isa, ng pastor, sabi ng pastor, tandaan ninyo, si Silas, siya, nung dumaan ang Panginoong Jesus, si Silas ay umakyat sa puno ng singumuro. Nakikinig lang yung mga at pagdating ng Panginoon, doon sa kanyang lugar, sinabi niya kay Silas, Silas, umalis ka dyan. Si Zacchaeus dyan. Kala ng mga member, nagkamali yung pastor. Hindi pala. Pero nagkamali talaga yun. Inanyan na lang. Para, tawag yan, inayos na lang. Di ba ganyan? Eh, pastor pwede magkamali. Tandaan niya. Kaya sabi niya sa ilas, hindi pala ikaw din, Zacchaeus din. Oo, pero kasi bumulong-bulungan na yung mga lagot. Ano si Zacchaeus yun? Yun, naayos din. No? Ang pagtuturo mga kapatid, di basta-basta. Kaya sabi ko sa inyo, mag-pray kayo. Tayong lahat mag-pray. Hilingin natin yung guide ng Panginoon, yung kanyang pauusap sa atin. Kasi hindi ito parang performance lang. Kapag i-memorize mo na lahat, i-memorize mo na yan, perfect mo na yan. Sa Diyos, hindi po ganoon. Maniwala ka sa akin. Kapag hindi mo hiningi yung kapangyarihan ng Diyos, sigurado yan. Magiging pagpaklat. Sa pag-awit, sa dahil mga worship team. Diba? I-pray kayo. Tignan nyo, nag-pray na nga kayo, pero minsan, diba? Tayo na. Pero magkamali. Parang sabihin, anong daw ay perfect yan? Anong daw ay maaayos yan? Kasi natakot tayo eh, di ba? Oh. Sabi ko nga sa example lagi, ang lapis, may pagburang. Ganun ang tao. Nakapalit tayo, kailangan burangin na ng mga pagkakamali. At ayusin natin. Meron pong lugar sa pag-ayos ng mga bagay na hindi tama na ginawa natin sa Panginoon. Okay? The work of the Lord. Yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito, the work of the Lord during the good works that God would have His children to do, honors. At to honors niya po ay paglingkudan ng Panginoon through God's Word. And if we expect with God in glory, then we glorify Him while we live here on earth. And let us, as individual, as the member of the church, ay tayo po natin na maglingkod tayo sa Panginoon. Duwalatiin natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa tayo. Yan po ang pinakain. Dalawang bagay lang po. At sabi po dito, sabi po dyan ay kailangan natin na maging pure sa harapan ng Panginoon. And persevere. Magtyaga. Hindi po, kailangan sa tao ang tatabas sa tayo. Kailangan sa kayo. Kung mga nag-aaral, tiga kayo, ng araw, makakamit nyo ang inyong araw sa buhay. Ngayon po lang lahat, ang langit po tayo. Umabing Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po,